this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind all the smokers in the bathroom. Naisip ko nga minsan, Baby, you got my attention. So you were saying. hello guys! Welcome back to my channel. June 18 na pala ngayon. So, tagal ko na rin hindi nag-vlog. Tapos, kung mapapansin nyo, iba ni ambience natin dito kasi lumipat na po kami ng bahay. Ayun. Bali, magwa 1 month na nga pala kami dito. Ay, actually, 1 month na ngayon. 1 month na kami ngayon dito sa bahay na to. So, lumipat kami nung last month lang, May 18. Kasi, yun nga, dahil nga, di rin ako nakakapag-vlog kasi ang dami namin ganap nung mga nakaraang buwan. Kasal nung kapatid ko, hindi ko rin na-vlog yun. So, kaya nakukwento ko na lang sa inyo. Di bali, kinasal yung kapatid ko last month. And then, syempre, kailangan na rin namin maghiwa-hiwalay. So, 3 na lang kami sa bahay. Yung pamangkin ko, tsaka yung kapatid ko na si Sheila May. So, ang ginawa namin para medyo hindi magastos yung upa. Kasi yung upa namin doon is medyo pricey rin. So, ang ginawa namin, naghanap-hanap kami na mas ma-afford ng aming bulsa, yung renta. Ayun, nakahanap kami pero malayo na sa BGC. Napalipat kami dito sa North Signal. Though, maganda rito, medyo malayo nga lang sa BGC, unlike nung ginagawa natin doon sa BGC na pwede kang makapaglakad-lakad sa hapon. Dito, hindi mo na magagawa. Pero, yun nga, sasadyain mo pa kung gusto mo talaga makarating ng BGC. Di ba, 2 rides lang din naman siya. Tapos, nakuha namin tong bahay na to kasi dito rin nakatira yung kapatid ng aking tatay na sila Tito Al tsaka si Tita G. So, apartment po ito. Tapos, may mga bakante nung lumipat kami dito. So, kung gusto nyo, ayan, papakita ko sa inyo yung kung gusto nyo. Ayan yung view natin. Mainit pa kasi. Ayan yung view natin sa labas. Bali, nandito kami sa 2nd floor. Hanggang 4th floor nga pala itong bahay. So, yun, ang ganda dun, oh. Pag hapon, makikita mo talaga yung bundok. Ewan ko kung anong bundok yun, pero napakaganda kasi nature lover din ako. Kaya, bet na bet ko itong bahay na to. Lalo na siguro lalo na sa taas. Kasi na-try na rin namin akyatin yung taas. Tapos, yun nga pala may puno ng mangga. Yan yung hallway namin. Yan, malinis dito. Tapos, ayan, ito lang ang aming simpleng tahanan. Pagpasok mo, sofa na, ayan. Tapos, naglagay lang din ako ng halaman, TV, ayan. Then, carpet na rin para pwede kami sumalampak. Kasi, na-notice ko, nung hindi pa ako naglalagay ng carpet, madalas siyang malikabukan, tapos yung mga buhok, maya-maya, meron sa sahig. So, at least yan, di mo man nakikita yung dumi. At hindi mo nakikita yung dumi. So, kahit pa paano, parang hindi ka naiirita, diba? Kasi unlike ng tiles lang, may makikita kang alikabok, tapos merong buhok. So, nakakairita yun. Tambak nga pala namin. Ito, mga damit to ng kapatid ko, damit namin na pinagde-declutter na namin na baka ipadala sa probinsya. Kaya lang matatagalan pa. Kaya ganyan muna yung sistema namin. Tapos dito namin nilagay yung ref. And then, ayan yung itsura ng kitchen. Medyo, simple lang. Pinagtatanggal ko lahat ng mga aming abubot except sa mga sandok, rice cooker. Tapos yan, yung everyday namin na laging need na baso. Ayan, pag-iinom. So, lahat pinagtatabi ko sa cabinet. Ayan yung laman ng aming cabinet. Yan, kung ano-ano lang. Buti nagkasya naman lahat kasi ayoko rin
Ayan. So, ito. Ayan, yung mga pang-baking ko. Dati, nasa baba lang siya. Nasa divider. Ngayon, sobrang taas na. Ayan. Yan. Yan lang naman. Dati nasa divider yan eh. So, ngayon, nandito na lang yung iba. Pinaglalagay ko dyan. Tapos, the rest na sa upuan muna. So, magulo-gulo pa. Yan, mga tambak namin. Tapos, ito nga pala yung banyo. Yan. Malinis naman. Yan. Ayos siya, kumbaga. Itong aming kwarto, wala nga lang kaming divider pa. Medyo, kaya, ganyan. Paunti-unti. Yan, yung aming aparador dapat itatapon na namin yan. Kaya lang, wala kami patungan dito. Tsaka nagagamit pa naman. Yung aming labahan sa labas. Yan. Meron ako yung sampay. Tapos, yung likod doon, school na ng kapatid ko. Ay, ng pamangkin ko pala. Kasi ito sa inyo. Tapos, exit na pala to. Pababa dun sa pinaka garahihan. Ayun. So, yun guys. Nagustuhan ko naman fully itong bahay. Kailangan lang talaga ng mga pang-organize. Pero, ayun, paunti-unti. Basta, feel at home kami dito. Dito sa, sa sala. Sa sala na to, ayan. Dito kasi kami madalas. Kaya talagang ito yung inayos ko. Gawa nga ng halimbawa, pag meron kang mga bisita, gaya ng mga pinsan ko, dahil nga nandito na rin, mga pamangkin ko, pag dumadalaw. Yan, dito kami. Tapos nilagyan ko nga ng carpet para bukod dun sa mga nakakairitang buhok, pwede mo pang salampakan, di ba? Ay, nakasalampak lang ako dito, tapos may sandalan. Kasi itong sofa na to, mainit pala siya. Mainit. Yung disadvantage na ito, mainit siya, lalo na pag mainit din yung panahon. Super ang pawis ko dito pag natutulog ako, grabe. Kaya, mas feel ko dito sa lapag minsan. Dito na ako humihiga. Ayun. So, yun lang yung aking house tour, mga guys. So, sana makapag-video ulit ako sa mga susunod pang araw kasi medyo nakakatamad din palang mag-video-video. Alam mo yun. So, yung akin naman kasi, kaya nag-vlog ako, nung dumating yung mga pamangkin ko, parang na rin sa amin kasi yun, remembrance na nandito sila. Kaya tuwan-tuwa ako, tsaka ang sipag-sipag ko mag-edit that time. So, after no, nung umalis sila, January, nasundan lang ng mga ilang vlog ko, tapos na-stop na ako. So, eto, sana matuloy-tuloy ko na ulit to habang wala pa akong work. Actually, may work ako, pero work from home. Nagbe-bake-bake ako, kaya minsan siguro, yun yung magiging content natin sa pagbe-bake. Hindi man ako yung expert na may makukuha kayong mga sa akin, pero siguro kahit paano yung mga mangilan-ngilan na nakakanood na talagang gustong matutong mag-bake, ayun. Ako kasi as in newbie ako sa pagbe-bake, so lahat ng mga ginagawa ko minsan ay first time. Yun, kaya kung makikita nyo, sabay tayong matuto, 'di ba? So, yun. Tapos, pwede kayong mag-share ng mga knowledge nyo. At the same time, ayun, kung ano rin yung mga nakikita nyo sa akin, pwede nyo rin mga gayahin. Ano na pala dito, guys? What time na? 11:24 na ng tanghali. So, yung pamangkin ko kahapon, sinundo ko pala. Kaya lang, first day ng school, kaya lang sobrang daming tao. Buti na lang, nandun yung tita ko na magsusundo din. So, tandem kami sa pagsusundo. Tandem kaming nagsundo, pero hindi namin nakita yung sinundo namin. Yung pala nauna na dito. Kasi sobrang
dami ng tao. So, hindi rin siya nasabihan ng mama niya kung saan siya mag-aantay at kung may susundo ba sa kanya. Kaya, asiste, nauna siya dito sa bahay. Pagdating namin, pagod na pagod siya. Wala pala siyang kain ng kanin dun sa school kasi wala daw tindang kanin yata sa school nila, sa kantin. So, pag-uwi dito, yun, pagod na pagod. Kaya ngayon, ang ginawa namin, di bali yung tita ko na lang ang magsusundo kasi may motor siya. So, nag-offer naman yung tita ko na siya daw magsusundo. So, yun yung magiging yun yung magiging routine ng aking pamangkin sa araw-araw except pag may lakad yung tita ko. So, ako nagpaiwan na lang ako dito ngayon. Tapos naglinis-linis, nagluto na ng pananghalian para pagdating niya, ayun, kakain na lang siya tapos pahinga. Grabe, pagdating niya dito kahapon sa bahay, sobrang pagod na pagod siya. So, sobrang dami ng tao. Sobrang dami ng tao, tapos super init pa. Kaya pag kita ko sa pamangkin ko kahapon, namumulang pisngi. Sobrang init. Kahit ako hindi siya pwedeng lakarin, guys, kasi medyo malayo-layo compare din sa school niya before. Hindi naman siya totally malayo, pwedeng lakarin. Pero pag ganito katirik ang araw, hindi mo siya pwedeng lakarin. Kailangan talaga magka-tricycle ka. Ang tricycle doon pa sa labasan. At yung mga motor, talagang hindi rin pwedeng pumasok. Hanggang doon sa may nilagay nilang bakod. Naisip ko nga minsan, gusto kong maglagay ng pwesto ng area kung saan maraming bata. Perfect yung doon sa school. Kaya lang, hindi ko alam kung paano at kung meron bang mga bakante na area na pwede kong pagpwestuhan kasi ang gusto kong ibenta, yung mga binibake ko lang din. Yun. Tapos, good for talaga sa mga bata. Dahil mga hiccups, brownies, tapos cupcakes na mga makukulay kasi yun yung gusto ng mga bata. So, ayun, sana ma-achieve ko yun. I-manifest natin yan. So, ayan yung aking mga pinagkakaabalahan ngayon habang wala pa akong work. So, yun lang guys ang aming ganap dito sa bahay na to. I-share ko na lang sa inyo yung aming mga routine, yung mga everyday life ko dito sa ating bagong bahay. So, sana support niyo po ang aking vlog. So, please like, share, and subscribe. And pakihit na lang din po yung notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming vlog ko pa. Yan. Bye! Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything.